May install tayo dito na nipple drinker dito sa ating breeding house at tatry natin kung mas efektiba yung ganitong paraan ng pagpapainom sa ating mga alaga. At the same time, makales din ng hassle sa pagbibigay sa kanila araw-araw ng painom dito sa ating mga manok sa ating breeding house. Lalagay yung water container. Ayan, dito sa part na to. Tapos patungo doon ang lining. Pasukin natin sandali. So dito sa part na to, dito natin papadaanin yung linya ng ating PVC pipe patungo dun sa pinakaunahan. Ito nga pala yung binili ko sa online na nipple drinker. Gagamitin natin sa paggawa ng bagong system ng painuman dito sa ating breeding house. Wala tayong clamp kaya gumamit lang tayo ng improvised clamp para hindi gumalaw yung PVC pipes pag binutasan natin. Ang size nga pala ng drill bit na ginamit ko 5/16 inches. So ang distansya niya 7 inches yan. Away dun sa isang nipple. Check natin. Sakto. So mas maganda talaga sikip para hindi iwas tagas sa ating mga nipples. Ayan, so after natin mabutasan yung 3/4 na pipe, install na natin siya sa ating breeding house. Ang taas ng PVC dito sa first section ay 21 inches mula sa beddings. Nakasukat sa mga buff Brahma breeders ko na matataas. Simula dito sa first section, papunta sa pinakadulong kwarto, leaning down to 19 inches from the bedding. Nakasukat naman sa mga Rhode Island Red Chickens. Sa taas ng painuman, dapat hindi sila yuyuko at hindi naman tatalon sa pag-inom. Kumbaga dapat abot lang ito ng mga leg nila para siguradong may inuman ng ating mga alaga. Kabit na natin yung nipple drinker sa PVC pipe gamit itong solvent sachet na bilhin natin kanina. Habang pinapatuyo naman yung mga dinikit nating nipples, ito yung mga fittings ng water container. Ito naman yung mini water tank na gagamitin ko. Kaya nitong maglaman ng 4 gallons na tubig na kaya naman mag-cater sa 4 na seksyon ng ating breeding house. Ikabit na natin yung bulk thread sa mini drum. Ang size nito ay 3/4. Wala kasing ibang size dun sa hardware kaya gagawin ko gagamit na lang ng reducer para ma-connect natin sila sa ball valve. Meron pala tayo ditong garden hose. Instead na gumamit pa ng elbows, ito na ang ginamit ko kasi mas flexible siya, maiko-connect natin sa lining sa loob. Pagkatapos naman gumawa tayo ng patungan nitong mini drum. Ayan, dapat hindi siya level dun sa PVC lining sa loob para ang buhos ng tubig kahit hindi pressurized papunta dun sa pinakadulong kulungan. Kasi nga improvise lang yung nipple drinking system natin dito. Linis naman itong timba. Kailangan rin sa tempo natin i-maintain yung ball valve. Para yung tubig magtigil na sa pag-low. So itong quick release, atras lang natin. Saka natin malilinisan na natin. So i-check na natin yung ating mga pinabit na nipple kung gagana. Timpla na natin yung kanilang vitamins. Yan, so nahati na natin. I-mix lang natin para matry na natin dun sa in-install natin na nipple drinker kung gagana. Babalik na natin yung hose para mag-flow na yung tubig. Pero naka-off pa siya. Yung madali lang naman siyang i-install. Try natin yun. Ayan, chinek natin. Nagpapangsyon yung mga nipples. Check natin yung leakage. Sa kabila, ganun din. Na-observe ko sa kanila lahat, curious sila dito sa bagong painuman nila. May time na need natin tulungan ito sila sa nipple para madiskubre nung iba sa kanila itong ating bagong painuman. Kanina kasi,
pinatuka natin yung isa-isa natin silang pinatuka dito sa ating nipple drinker para matuto. Kasi syempre parang tao din yan, naninibago, nag-a-adjust. So kailangan nating turuan muna sila para masanay. Kita nyo nga itong isang ito. Yan, siya yung unang natuto dito sa ating mga Brahmang inom gamit itong nipple drinker natin. At makaranya ilang saglit, yung iba sa kanila ay paunti-unti na natututunan uminom dito sa bago nilang inuman. Siya nga pala, bakit ko naisipan gawin ng ganitong klaseng painuman na pwede naman yung hanging drinker na lang tulad ng dati. Una, para hindi hassle natin na mag-provide araw-araw ng painom. Pangalawa, para manatiling hydrated yung ating mga alaga. Kasi minsan talaga makakaligtaan natin. Wala na palang ibang laman yung painuman, so hindi sila talaga makakainom. At pangatlo naman, kung may nakaligtaan tayong may sakit sa grupo nila, hindi agad sila mag-ahawa-hawa dulot ng iisang painuman. Kasi lahat ng tubig ay palabas. Once na tinuka nila yung mga nipples dito, kumbaga hindi na muling magse-circulate pabalik sa loob yung mga tubig galing sa tinukaan na siya namang sanhi ng pagkalat ng mga virus. Nagdagdag rin tayo ng nesting box nila. Ito, pati na rin yung kanilang feeder. Ayan. Kasi napapansin ko, siksikan talaga sila palagi pag nagpapakain tayo sa ating mga alaga. Yun nga, yung iba hindi nakakain ng maayos. Yung iba natatapakan ng kanilang kasamahan na nagiging sanhi ng pag-injured nila. Kaya ito, instead na hanging round feeder, gumawa tayo ng mahabang bamboo feeder dito sa ating breeding house. Ayan. At ang gastos, ipopost ko po dito sa ating screen para inyo makita. Ayan yung total costing ng nagastos ko para makapag-install ng ganitong improvised nipple drinking system sa ating breeding house. Muli, nasa sa inyo pa rin ang tamang diskarte kung paano at ano sa tingin nyo ang magandang way para maging productive ang ating alagang manok.